shattered eh. Kasi that time, kasama ko yung relatives ko eh. Kasama ko mami ko, kasama ko asawa ko. Kasama ko yung biyenan ko. Kung ako lang, parang hindi ko iindain eh. Kaya lang may tumulong luwa dahil nakita mo na humahagulgul yung mga nagmamahal sa'yo eh. So sa natatandaan ko, yun yung pakiramdam ko nung nahatulan ako at nalaman kong dadalhin ako sa maximum. 5, 10, 15, 20, 30! Hindi mo alam yung lugar na pagdadalan sa'yo at base sa kwento ng mga kasamahan mo nung nasa jail ka pa, itong lugar na pagdadalan sa'yo, hindi pa pwedeng nilembot-lembot ka at may kalalagyan ka. 135, 140, 149 last number, sir! Pero suma total, nung dinala ako, sabi mas okay pala. Hindi siya congested. Parang small community lang. Mas ma-exercise mo kung ano yung mga hobbies na nakalimutan mo na o napabayaan mo o natalikuran mo nung nasa labas ka pa. Kaya sabi ko nga, kung alam ko lang ganito sana dati pa dinala na ako dito. Kasi nag-spend ako ng 8 years sa lugar na medyo maliit, which is Manila City Jail and Bikutan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga magigiting ng mayor ng Sige-Sige Commando. Mayor ng 5D. Mayor ng 9B. Mayor ng 2C3. Mayor ng 9D2. Mayor ng 2C1. Mayor ng 2B. I was elected and then unopposed last year. So isang taon na akong commander ng Sige-Sige Commando. At nagkataon din na yung mga commanders o leaders nung presidio side ay hinalal ako upang i-represent sila. So dito sa side ko, para ako yung spokesperson ng mga commanders dito sa side. Dati, para maging mayor ka o commander ng isang pangkat, kinakailangan maging tirador ka. At pag sinabing tirador, isang tong terminolohiya dito sa bilibid, na ikaw maraming pinatay. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. Pag sinabing nabansagan ka, magaling na tirador dito, 3, 4, 5, hanggang 10 ang yung pinatay. So ang style namin dito preventive. May mga nakasanayan, customary na hindi magiging tama sa pananaw ng iba. Lalo na yung paraan ng aming pagdidisiplina. Pero wala kaming magagawa. Kasi dito, paminsan-minsan, yung salitang mali o yung gawaing mali, ayun ang kailangan mong gawin para maitama yung isang katermang mali. Never kang pwedeng manakit. Kahit saan, kahit kailan. Pero nung gagawin mo rito pag may taong pasaway, i-issuean mo na memo o kakausapin mo, hindi pwede. Dahil hindi na sila pwedeng matakot. Hindi mo pwedeng ikulong yung nakakulong na dahil nakakulong na sila. Kasi may mga crimes na nangyayari dito mismo sa loob namin. Ang iniiwasan namin, yung magkaroon ng pananaw, yung mga dumadalaw dito, na yung mga taong yan hindi na dapat dinadalaw dahil mga hayop. Dahil nakakulong na nga, gumagawa pa ng hindi maganda. So as a leader, hindi ako papayag na mangyari yun. Marahil siguro kahit pangit tignan sa mata ng nakararami, tatakalan ka, sa aming salita, takal, upo ka o dadapa ka sa isang bangko, papaluin ka, nakakahiya, masasaktan ka, napapanood ng mga kasamaan. Una, para magdala ka, magtanda ka sa maling ginawa mo. Pangalawa, at mas malaking role, yung huwag nang gayahin ng mga nakakita para hindi na maulit sa kanila. Nanligaw ng babae o dalaw na hindi naman niya dapat ligawan, at yun malaking kaparusahan o malaking kasalanan. Siguro naman ako kahit sa labas, hindi dapat. Siguro kami rito sa loob, mas binibigyan lang namin ng diin kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Kasi parang wala ka ng katwiran sa mundo na nandito ka na eh. Nandito ka sa sulok ng lipunan, pero pasaway ka pa rin. Kung pasaway ka sa labas, parang hindi na masyadong maganda tingnan kung pati rito sa loob, ganun pa rin yung estilo mo. Kung ang problema ay nasa loob lamang ng aming pangkat, madaling ayusin eh. Pero kapag ang problema ay tumawid sa ibang grupo, iba yung nagnakaw ka sa kakosa mo, iba naman yung nagnakaw ka sa ibang pangkat dahil pagsisimulan ng isang malaking gulo.
Dati yung pangkat, ginagamit nila as protection dun sa grupo nila sa isagita or security nila. Kaya magulo. Pero ngayon, malaking pagbabago. Yung mga tinatawag na pangkat niyan, ginagamit nila para iayos nila yung grupo nila. Sila na yung nagpupulis ng grupo nila. Kaya mas malaking tulong para sa amin. Unique, only in the Philippines. At hindi ako naniniwala kayang gawin to sa kahit saang bansa. 12,000 tao na puro convicted criminals na. Hindi ko na ipagtatanggol kung kami mabait o hindi. Pero wala kayong mababalitaan na merong nababastos o merong nananakawan o merong nawawala. Dahil ba yan sa gwardiya? Dahil yan sa mga gang leaders. Ang inmate namin dito sa NBP nasa around 22,000. Ang maximum at that time is around 4,000 lang. Pero ngayon na 11,600. Pero ang gwardiya namin, bilang namin, ganun pa rin. So sa 235 na yun, hindi lahat yun naka-duty. Rotation pa yan, 3 shift. Ngayon, ang ginagawa ng pangkat ngayon, napakaganda. Sila yung tumutulong sa amin para iayos yung security ng maximum. Astig, hindi ko siguro. Siguro sa pakisama, kung i-convert niyo yung salitang astig, baka ako yun. Hindi natin pwedeng takutin mga tao dito, ubos na takot nila. Hindi mo pwedeng kunin lahat sa pwersa. May makukuha ka pa minsan-minsan sa ganon. Pero mostly, 95%. Kunin mo sa pakikipagkaibigan at sa iya. Ako si Warren Singapan. I'm a graduate of the University of the Philippines, Diliman, noong 1996. And I am the #1 board top-notcher sa civil engineering during that time. Si Luis Antonio Garchitorena. I've been here for 7 years na, since 2004. My sentensya is reclusion perpetua. Ang kaso is parricide. Before, I used to be a professional singer. I started out sa mga clubs, yung piano bar. And then, I joined bands, show bands. Tapos, we went to Japan. It was 1995 when the Metropolitan Theater Foundation had a competition of bands and singers. And I was chosen the band vocalist of the year. Really bad, it's really sad, it's really sad. Sa panaginip ni sa not imagine na masisintensyahan ako at mapupunta ako sa lugar na to. Na dati nakikita ko lang sa labas. Tapos biglang, eto na ako, one of the inmates, reclusion pa. So, it ended everything sa karir ko. Ganun. Well, nung pumasok ako dito, everything was parang wala na, gumuho ng lahat. Itong grupo ko ngayon, which were also professional musicians sa labas. And then, nagkakilala kami, audition dito. And then, na-form yung Lamb of God Band.
naging show band kami rito. So parang nabuhay uli yung, siguro yung feelings ko, yung buhay ko before, na it was all really shattered. It was really, bagsak talaga lahat. Ano? So thanks to this, kaya ako wala to Lamb of God Foundation, na buhay uli yung music siguro sa akin. And yan ang nagiging libangan ko rito. And in times of, pag nalulungkot ako siguro, ganun. So I turn to music. It's helped me a lot. I almost committed suicide when na-affirm yung apila ko. Pero thanks to my group, encourage nila ako, wow, may music pa, may kinabukasan pa. So, may hope pa tayo. Yung panghihinayang, at first, talagang sobra. I used to train talents for abroad. So that was the business of me and my late wife, na magpadala ng talents abroad. And everything was really going maganda na until one day everything collapsed. So siguro mayaman na nga siguro kung nasa labas ako. Nandun siya siguro ni Lord na, diyan ka muna, nakalimutan mo na ako, masyado ka ng sa makamundong things. Give us this day our daily bread. Ever since pagdating namin dito, no, that is 2003, ay naging active na kami sa Lamb of God Foundation. Kaming mga magkakaasunto, kaming 5. Ako si Warren Singapan. I am an engineer by profession, civil engineer. I've been here sa Maximum Security Compound since 2003. Ang sentence namin is reclusion perpetua for the case of murder. I'm a graduate of the University of the Philippines, Diliman, noong 1996. And I'm a civil engineer. I took the board exam noong November of 1996, and I am the #1 board top-notcher sa civil engineering during that time. And dito sa Maximum Security Compound ay maliban sa president ako ng Lamb of God Foundation, pinaka-advisor din ako ng lahat ng mga pangkat dito as chairman ng Council of Elders. Medyo siguro sa pangarap, no? Siguro I could be like others na mga contemporaries ko. I could be working in a corporate life, no? Kasi nasa design consultancy ako noon before kami na kulong dito. Yung experience ko siguro ay ibang-iba. Dati puno ng panghihinayang yung buhay ko. And in fact, yung first years ko dito, siguro yun yung palagi kong nasa isip. So naging medyo tawag natin, nag-withdraw ako within myself kasi full of anger, full of hopelessness. Medyo ganun yung direction ko nun. But lately, through sa mga nakilala ko rin na mga tao, mabait ang Diyos, no? Merong kumbaga palaging there's two sides to everything. So binigyan niya pala ako ng opportunity to influence the lives of others na nandito. So I'm thankful din doon. Kahit na nandito kami with yung ginagawa namin, like for example, dito sa orchestra and choral, no? We aspired to dream, to give hope dun sa mga members namin. And they took that challenge. And with that, when we achieved the dream, no, we set them free.